Dear Dr. Love, magandang gabi po sa inyo at sana'y nasa mabuti kayong kalusugan sa mga sandaling ito. Ako po si Amy, 36 years old. Ako po ang 9 years ng kasal at biniyayaan ng dalawang anak. Isang 9 years old at isang 7 years old. Maswerte kami sa mga anak namin dahil mababait sila at laging nasa honor roll. Sima naman ang asawa ko at once a year kung umuwi sa Pilipinas. Wala naman pong problema sa pagsasama naming mag-asawa pero madalas naming pag-awayan ng issue ng pagbubukod. Nakatira pa rin kami na mag-iina sa bahay ng mga biyenan ko. Mabait naman po sila pero may mga bagay lang na ayokong pinanghihimasukan nila lalo na po sa pag-spoil sa mga bata. Ayoko lang din kasing masanay ang mga anak namin sa ganitong paraan, Dr. Love. Yun bang kada hiling ng mga anak namin ibinibigay kaagad ng lolo at lola? May mga pagkakataon pang inilalabas nila mga bata na hindi nila pinapaalam sa akin. Ayoko ng ganito, Dr. Love. Hindi ako makakilos ng maayos. Ang awkward lamang po. Noong ko pa hinihiling sa mister kong bumukod na kami o maghulugan ng maliit na bahay pero ayaw niya. Sayang lang daw, pero gusto rin sanang magkaroon na kami ng sariling bahay, lalo na't lumalaki na rin ang mga bata. May trabaho din naman ako at pwede akong tumulong sa paghuhulog sa bahay. Paano ko nga ba ito susolusyonan, Dr. Love? Ano po ba ang dapat kong gawin? Alam ko pong matutulungan po ninyo ko sa problemang ito. Nagpapasalamat, Amy, ng Villasis, Pangasinan. Maraming salamat sa iyo, Amy. Alam mo, ito ang isa sa mga problema nating mga Pilipino. We are a closely knit family. Napakalalapit natin sa isa't isa. At only dito lamang sa Pilipinas makatatagpo ka ng pamilya na ang ama at ang ina ng tahanan na nabubuhay pa, minsan nga wala na yung isa, kasama pa rin ang kanilang mga anak dun sa kanilang bahay. At yung mga anak nila ay mga dalagat binata na pero nakatira pa rin sa bahay ng mga lolo at lola. Totoo ang sinasabi mo, Amy. Kami na mga lolo, kami na mga lola, may tendency na ipamper ang aming mga apo. Yung mga bagay na hindi namin nagawa sa aming mga anak, ginagawa namin sa aming mga apo. Ewan ko ba kung bakit ganon, pero dapat ma-realize ng iyong asawa na hindi tama na habang panahon kayo na nakikitira doon sa bahay ng iyong biyanan. Maikwento ko uli ito. Nung mga bata-bata pa ang aking mga anak, kapag nag-aasawa sila, talagang hinihiling ko sa aking manugang at sa aking anak na kumisan sila sa aming bahay sa loob ng 6 na buwan. Ang purpose ko roon ay gusto kong makilala ano ang ugali nitong napangasawa ng aking anak. Yung aking anak, alam ko kung anong ugali nun Ano ang ugali ng aking manugang? Hanggang saan ang patience niya? Paano niya ina-address ang mga problema? Paano kung may mga malalaking problema na dapat ma-address ng isang padre de pamilya? Diba? Yun ang dahilan kung bakit gusto ko silang makasama sa loob ng 6 na buwan. At pagkatapos ng 6 na buwan, SOP na yan. Sigurado yan. Madidinig mo na kay Dr. Love. Panahon na para kayo ay lumipat ng bahay whether you like it or don't. Ano?
At kung wala silang pan-down payment, ako na ang tumutulong. Binibigyan ko ng pan-down payment sa, anong pangalan yan, sa apartment, no? Sa paupahan. Para lamang, una, ma-experience nila kung paano nagsisimula ng isang pamilya. At yung bagay na yan ay napakahalaga. Alam ninyo, ikukwento ko lang sa inyo, hindi ko po naranasan dito sa aking pamilya na magpundar ng mga very basic things na dapat ipundar. Halimbawa, hindi ko naranasan na magpundar ng kawali, ng kaldero, ng sandok and everything. Hindi ko naranasan bumili ng pinggan, para sa aming dinner. Hindi ko naranasan na bumili ng dining table. Bakit? Sapagkat dito po sa Pilipinas, ang aming pamilya ay merong tradisyon na kapag ang bunsong lalaki ay mag-aasawa, kailangan kasama niya sa bahay yung kanyang mga magulang, bunsong lalaki. The reason being, ikaw ang magiging tagapag-alaga ng magulang mo pagtanda nila. So, ganon. Ano pang ipupundar ko? Nagpundar na ang tatay ko. Nandun na, meron na kaming dining table, meron na kaming lahat. Hindi ko naranasan. Kailan ko naranasan to? Nung ako'y may kinasamang babae sa Amerika. Nagrenta kami ng apartment nang wala kaming furnitures. Wala kaming pinggan, lumipat lang kami doon na ang dala lang namin ay kumot at saka unan, at wala kaming bed. On the day ng paglipat namin, pagkatapos naming mahakot yung mga gamit namin sa aming apartment, doon lamang kami namili ng kama. Tapos wala pa kaming dining table. Ang ginamit ko lamang na dining table namin noon pansamantala ay yung kahon na pinaglagyan namin. Alam mo ba yung kabayo na ginagamit natin pagplancha? Yun. So, bumili kami ng 2 pinggan, 2 set ng kutsara, tinidor, things like very basic. But it was very exciting and very colorful for me kasi naramdaman ko na nagtatayo ako ng isang pamilya, although illegitimate, di ba? Nagtatayo ako ng isang pamilya. At yun ang namimiss ninyo na mga nakikitira sa inyong mga biyanan. Well, ito yung sinasabi natin na masyadong malapit ang pamilya natin sa isa't isa. Na yung mga anak may manugang na doon pa rin nakatira sa bahay ng kanilang magulang. Dapat maputol ang cycle na ito. You are missing a lot, Amy. At ito ang dapat mong ipaliwanag sa iyong asawa. Kung kaya ninyo na maghubad ng underwear, maghubad ng panty at ng brief at bumuo ng isang pamilya, patunayan nyo na kaya nyo ring magtayo ng sarili nyong kaharian kahit na umupa kayo ng bahay. In fairness, para sa iyo, Ami, gusto mong matulog ng tanghali, hindi ka makatulog ng tanghali dahil nandiyan ang biyanan mo at gising pa. Kung sakaling matulog ka, baka sabihin ng biyanan mo, napakabatugan itong aking manugang. Bukod doon, kinakailangang matutuhan ng inyong mga anak ang disiplina at ang moral values na inyong itatanim sa kanilang isipan. Hindi maganda na lahat ng hingi ng mga bata ay nakukuha nila. Kailangan turuan natin sila na pagtrabahuhan ng mga bagay na gusto nilang makamit. Hindi po pwedeng sa lahat ng bagay, konting ungot lang kay Lola, makukuha na. Mali ang paraan na yan. So, ang tanong, paano natin makukumbinsi ang iyong asawa? Kung ikaw lamang ang magkukumbinsi sa kanya, hindi mo makukumbinsi ang asawa mo. Kasi ayaw niya talagang umalis. Maaari mong kausapin ang mga ninong at ninang ninyo sa kasal. Maaari niyong kausapin ang iyong mga
ang parents mo, ang mga biyenan ng iyong asawa, para ipaliwanag ang kahalagahan ng pagtayo ninyo sa sariling mga paa. At higit na mahalaga ay kausapin din ang iyong mga biyenan para malaman nila na kayo ay may intensyon na bumuo ng sariling kaharian at ng inyong sariling pamilya nang nakatayo sa inyong sariling paa. Ito ang bagay na hindi nyo pagsisisihan. Ito ang desisyon na kailanman ay hindi ninyo pagsisisihan. Mas makabubuti na malayo kayo, ikaw, sa iyong biyenan. Mabait man sila o konsumisyon, mas makabubuting nakabukod ka ng tahanan. Sana'y natulungan ka ng palatuntunan ito. As always, Dr. Love.